Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Ito ang nakaraang pangyayari sa huling episode. Dinidiin ng husto ni Director Shinomiya si Kafka para ilabas ang kanyang pagiging kaiju upang mapatunayan kung kaya bang kontrolin ni Kafka ang kanyang pagiging kaiju. At sa hindi nagtagal, dahil nasa bingit ng kamatayan ang kanilang kalagayan, pilit na kinontrol ng kaiju ang katawan ni Kafka at nag-transform dito bilang si Kaiju number 8. Sa kasalukuyang pangyayari, si Ichikawa naman ay gusto talaga niyang magpalakas. Tinanong siya ni Iharo kung ano ba talaga ang plano niya kung bakit siya lilipat ng ibang division. Hindi ba daw siya nag-aalala kay Kafka kasi pumayag siya na lumipat siya ng ibang division? Ang sagot naman ni Ichikawa ay dahil gusto niyang maging mas malakas pa lalo. Tugon naman ni Iharo ay pwede naman niya gawin ang kanyang pagpapalakas habang nasa 3rd division pa din siya. At yun daw ang kanilang ginagawa noon pa man. Ayon naman kay Ichikawa nalalakas daw din naman siya pag mananatili lamang siya sa kanilang division pero ang gusto niya ay maging mas malakas pa lalo sa mas mabilis na paraan. Para daw sa susunod na pagkakataon ay siya na mismo ang magpoprotekta kay Kafka imbes siya ang poprotektahan nito. Hindi naman kumpiyansa si Iharo na may pagkakataon pang makabalik si Kafka bilang isang miyembro ng Defense Force pero malaki ang paniniwala ni Ichikawa na makakabalik pa siya sa kanilang division. Tugon ni Ichikawa na sa oras na makabalik na si Kafka sa kanila, hindi sana darating sa punto na pagsisihan ni Ichikawa ang kanyang pagiging mahina. Ayaw din naman magpatalo ni Iharo at gusto din niya na maging mas malakas din siya at sisabayan niya si Ichikawa sa kanyang pagtitraining. Sabi pa ni Iharo na hindi siya magpapatalo kay Ichikawa pagdating sa palakasan. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang dumating ang kanilang mga seniors at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabihan sila ng kanilang kasama na ito na daw ang araw na kung saan magdedesisyon sila kung ano ang gagawin nila kay Kafka. Nahihirapan daw silang makafocus sa kanilang trabaho habang ang kanilang kasama ay nililitis. Pero pinapalakas nila ang loob ni Ichikawa at Iharo at sabi pa nila na nagsulat sila ng liham na humihingi ng kapatawaran para kay Kafka at si Captain Mina din daw ay ipinatawag sa headquarters. Laking gulat naman ni Ichikawa at sa pagkakaalam nila daw kung bakit ipinatawag nila si Captain Mina at baka marahil ay may magandang balita sila patungkol kay Kafka. Dumating na si Captain Mina sa headquarters at sinabihan siya na si Director General Shinomiya ay kasalukuyang tinitesting ang Kaiju number 8. Sinabihan siya na manatili sa loob at maghintay hanggang sa matapos silang dalawa. Uupo sana si Mina pero sinabihan siya na ipinatawag lamang siya bilang isang observer at walang nakalaan na upuan para sa kanya. At punta naman tayo sa laban ni Kaiju number 8 at Director General Shinomiya. Matapos kontrolin ang pagkatao ni Kafka ng Kaiju number 8 at tuluyan na itong nag-transform bilang isang ganap na kaiju. Sumigaw ng sobrang lakas ang number 8 at agad na sinugod si Shinomiya. Si Kakoru naman ay pilit na ginigising si Kafka at sabi pa niya na isa kang tao diba? Sinuntok ng Kaiju number 8 si Shinomiya pero nagawang maiwasan niya ito. Nasabi pa ni Shinomiya na mabilis ang Kaiju number 8 pero para lamang itong isang hayop at hindi nag-iisip matapos itong umatake at mag-iwan ng isang malaking opening. Pero sa hindi inaasahan ng director, biglang inikat ang katawan ng Kaiju number 8 para makaatake kahit pa ang kanyang katawan ay maputol dahil alam niyang makaka-regenerate ng mabilis ang kanyang katawan. Napagtanto naman ni Shinomiya na kung gagamitan niya ng human common sense ang laban nila, paniguradong pag-isisihan niya ito. Sinuntok ng Kaiju number 8 si Shinomiya nang walang tigil at si Kafka naman ay sumisigaw sa loob ng katawan ng Kaiju at walang magawa para pigilan ang paghihimagsik nito. Nakatakas pa din si Shinomiya sa paniguradong kamatayan matapos ang mga malalakas na suntok na binitiwan ng Kaiju number 8. Sabi pa ni Director General Shinomiya kung wala daw sana ang armor ng number 2 weapon. Paniguradong ikamamatay niya yun kaagad. Ginamit ni Shinomiya ang Squadron-style combat technique number 2 Force Blast at solidong tinamaan ang Kaiju number 8 sa kanyang dibdib.
Sabi naman ng director staff na ang attacking ginamit ni Shinomiya ay kayang i-expand ang striking range nito gamit ang Sonic Boom. Malaking gamit daw ito na method ng number 2 para sa laban. Si Kaiju number 8 ay talagang napuruhan sa attacking yun at hindi pa ito nakabangon sa lakas ng Sonic Boom ng number 2. Napansin ni Shinomiya na ang core niya ay nawala, biglang lumabas ang core ng Kaiju number 8 sa likuran ni Shinomiya at tugon pa niya na ginamit lamang daw ang kanyang katawan as a decoy at mag-regenerate gamit ang mismong core niya. Sabi naman ni Kafka na ang laban na ito daw ay sumusobra na, hindi daw siya makakasurvive nito. At yun na nga, patuloy ang kanilang paglalaban at nagpang-abot ang kanilang mga suntok. Sa lakas ng kanilang mga pag-atake, ang kanilang matibay na shelter ay nasira at ang second layer nito ay nawala. Sabi pa ng isang controller na kayang makasurvive ang kanilang ginawang mga layers sa atake ng isang Daikijin na merong Fortitude 10. Sabi naman ng director staff, expected na daw na may masisira sa loob ng kanilang shelter dahil may dalawang numbered kaiju ang naglalaban, ang number 2 at ang number 8. Si Kakoro naman ay hindi mapigil ang mamangha sa kanyang ama na kinalaban ang isang numbered kaiju ng mag-isa lamang. Tugon naman ng director staff, medyo kakaiba daw ang mga pangyayari, kung si Director General Shinomiya daw ay may planong patayin ng kaiju number 8, ito sana ay ginawa na niya nung unang atake niya habang nasa human form pa daw si Kafka. Sa tingin niya napilit talaga niyang sinusubukan si Kafka kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. Hindi niya daw maisip kung bakit. Biglang napagtanto ni Kakoro na baka binibigyan ng kanyang daddy si Kafka ng pagkakataon na mapatunayan ang kanyang sarili na kaya niyang makontrol ang kanyang pagiging kaiju. Patuloy ang walang habas ng pag-atake ni Kaiju number 8 at hindi naman nagpapatalo si Shinomiya at gumaganti naman ito gamit ang kanyang number 2 weapon. Tinamaan ang number 8 pero sa hindi niya inaasahan, biglang nag-counter siya at tinamaan si Shinomiya sa kanyang katawan. Lalong lumalakas ang number 8 at lumaki ang kanyang katawan. Sabi pa ng director staff na ang number 8 fortitude daw ay unti-unting nilalagpasan ang estimation ni Shinomiya. Sabi naman ni Kafka na nasa loob ng number 8 ay kailangan niyang pigilan ito. Masakit sa kanya na makita ang paghihirap ng ama ni Kakoro at posibleng hindi maiiwasan ang paniguradong kamatayan nito sa mga kamay ng number 8. Tinamaan ng isang malakas ng pag-atake si Shinomiya at walang magawa si Kafka na mapigilan ito. Sa kasamaang palad, nahuli si Shinomiya sa mga kamay ng number 8 at hinampas ito sa dingding. Awang-awa si Kafka sa sinapit ni Shinomiya, natatakot siya na baka mapatay niya ang ama ni Kakoro. Tinignan niya si Kakoro at ipinangako niya na hindi niya mapapatay ang ama ni Kakoro sa mismong harapan niya. Hindi pa tapos ang number 8 at pinaghahampas niya si Shinomiya sa sahig ng walang habas. Biglang naaalala ni Kakoro ang kanyang mga sinabi kay Kafka na sakaling mapag-alaman niya na ang kaiju number 8 ay sasaktan ng sangkatauhan, siya na mismo ang papatay kay Kafka. Pero bigla niyang naaalala ang mga panahon na siya ay niligtas ni Kafka sa paniguradong kapahamakan. Ang mga pinapakitang kabaitan ni Kafka sa kanya. Pero gusto pa din niyang pagkatiwalaan si Kafka na kaya niyang lagpasan ang kanyang pagsubok. Sabi pa ni Kakoro kay Kafka na wag daw siyang sisuko sa isang kaiju. Si Kafka ay pilit na pumipiglas sa kanyang pagkakagapos sa loob ng katawan ng number 8. Pero ang kaiju na pumasok sa kanyang katawan ay kakainin siya. Napagtanto niya na lagi na lang daw siyang sumasablay sa kanyang mga pangarap. Lagi siyang sumasablay pagdating sa mga importanteng pagkakataon. At yun na nga, kinain na siya ng tuluyan ng kaiju sa loob at ang kaiju number 8 naman ay siguradong mapapatay na niya si Shinomiya. Nasabi pa ni Shinomiya na nawala na siya ng pag-asa daw kay Kafka na mabigyan ng pagkakataon na mailigtas. Si Kafka naman ay nasa kailaliman ng katawan ng kaiju at lumulutang sa kawalan. Nakatingin siya sa isang may kaunting liwanag at pilit niya itong inaabot. Sa hindi niya inaasahan, bigla niyang nakita ang isang batang Mina at hinawakan ang kanyang kamay. Bigla niyang naaalala ang sinabi ni Mina na lagi siyang hihintayin. Susuntukin na sana ng number 8 si Shinomiya pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang suntok ay tumama mismo sa kanyang dibdib. Nagulat si Shinomiya sa mga pangyayari at sinabihan siya ni Kafka na hindi siya si kaiju number 8. Sabi pa niya na siya si Kafka Habino. Nagtagumpay si Kafka na makontrol muli ang kaiju sa kanyang katawan at hindi na niya nakayanan ang mga natamo sa kanyang katawan at bumagsak na lamang ito.
At yun na nga, bumalik na ang kanyang katawan at biglang may dumating at tinutukan siya ng isang sandata. Si Narumi pala ang dumating ang captain ng First Division at sinabihan siya ni Shinomiya na ilayo ang kanyang sandata. Sabi pa ni Narumi na lagi daw tumatanggi si Shinomiya na magtawag ng backup. Akala daw ni Narumi na nagpapakamatay si Shinomiya. Tugon naman ni Shinomiya na hindi daw totoo yon, inaamin naman niya na nalagpasan ng number 8 ang kanyang inaasahan. Tinawagan niya ang medics para dalhin at gamutin kaagad si Kafka. Ang core daw nito ay marahil ay nasira. Tinanong naman ni Narumi si Shinomiya kung ano daw ang gagawin niya kay Kafka. Natapos na ang examination ni Shinomiya sa Kaijo number 8 at nagpulong na ulit ang mga director ng Defense Force. Gustong malaman ng director staff kung ano ang kanyang masasabi ni Captain Mina patungkol kay Kafka bilang isang commanding officer. Sabi ng director staff na kilala daw ni Mina si Kafka nang malapitan nung unang sumali ito sa Defense Force. Nakita din daw nila sa kanilang reports na kilala din daw ni Mina si Kafka bago pa man sumali ito sa Defense Force. Sumang-ayon naman si Mina at sa mga araw na sumali si Kafka daw, hindi daw niya binibigyan ng mga special treatment ito. Nakita din daw sa kanilang records na binagsak din daw ni Mina si Kafka during the exam. Si Vice Captain Hoshina daw mismo ang nag-suggest na piliin bilang isang backup si Kafka. Sabi naman ng isang director na malapit na daw nilang maabot ang conclusion ng kanilang pag-iimbestiga. Kailangan lang daw nila ang simpleng report ni Captain Mina para sa mga paperwork at ang ibig sabihin lamang doon ay hindi daw nakaka-impluwensya ang mga testimonya ni Mina patungkol sa sasapitin ng Kaiju number 8. Ayaw din daw nila na maramdaman ni Mina na siya ang responsable sa mga nangyayari. Binigyan na ng pagkakataon si Mina na makapagsalita. Sabi ni Mina na ipinapaubaya na lang daw niya sa mga specialists ang pagdedesisyon kung isa nga bang kaiju o tao si Kafka. Sa halip daw ay gusto niyang banggitin ang kanyang mga nalalaman kay Kafka bilang isang Defense Force officer. Sabi pa niya na sa panahon ng Sagamihara Neutralization Operation, si Officer Kafka Habino daw ay may malaking naiambag sa kanilang unit sa pamamagitan ng pagtuklas ng isang reproductive organs ng Yojo. Pinagpatuloy din daw niya ang kanyang kasipagan sa trabaho at pagligtas ng buhay ng kanyang mga kasamahan ng maraming beses. At ang kapansin-pansin niyang ginawa bilang officer daw ay ang laban niya sa number 10, na kung saan iniligtas niya ang buong 3rd Division na mawala sa pamamagitan ng pagwasak ng Yoju bomb. Pero ang tugon ng mga director ay ano naman daw kung nagawa niya yun, posible lang daw yun ay dahil ginamit niya ang kaiju power. Di daw maitatanggi na isang rookie officer ay kayang gawin ang lahat ng mga nasabi ni Mina ay patunay lamang na siya ay isang kaiju at sumang-ayon naman din si Mina. Dagdag pa ni Mina na ang unleashed combat power naman daw ni Kafka nung sumali siya sa Defense Force ay 0% lamang. Pumasa lamang daw siya sa exam bilang isang backup. Bumagsak din daw siya sa Defense Force exam ng 12 times na sunod-sunod bago pa man ang lahat at siya din daw ang pinakamatanda sa lahat ng mga na-recruit. Tugon naman ng director na ginamit talaga ni Kafka daw ang kanyang kaiju power para mandaya. Pero sabi ni Mina na hindi talaga sumuko si Kafka sa kanyang mga pangarap para maging isang officer. Kahit daw ilang beses siyang nabigo, kahit na ang kanyang combat power pa ay nasa 0%, kahit pa daw na ang kanyang katawan ay naging kaiju, hindi pa din siya tumigil na magligtas ng mga tao. Sa lahat daw ng mga tao na kilala ni Mina, ayaw na ayaw daw ni Kafka Habino ang sumusuko at siya ay nagmamalasakit sa iba ng higit sa sinuman. At muling inaalala ni Mina ang panahon na namatay ang kanyang pusa na si Miko. Sobrang lungkot niya at iyak siya ng iyak pero andun si Kafka at dinadamayan siya sa kanyang kalungkutan at siya ay may higit na humanity kaysa sinuman. Naitanong niya sa mga directors kung ano ba daw ang deciding factor kung mapagkakatiwalaan ba daw si Kafka Habino bilang isang officer. Naniniwala si Captain Mina na ito ay ang kanyang malaking puso at biglang nagulat ang mga officer sa sinabi ni Mina at hindi daw nila tinatanong ang kanyang personal opinion nito. Sinabihan pa si Mina na itigil na daw ang kanyang pagtatanggol kay Kafka. Pero pinasalamatan ni Director General Shinomiya si Captain Mina sa kanyang mga naibahagi at pinapabalik na siya sa kanyang post. Nagsitinginan ang mga director staffs kay Director General Shinomiya. Sabi ni Shinomiya na narinig na nila ang opinyon ng commanding officer ni Kafka. Wala na daw na mag-aakusa sa kanila sa isang madaliang pagdedesisyon. Nagsalita naman ang isang director staff na handa na daw silang e-dispose si Kafka ngayon.
Pero nagdepende sila sa desisyon ng Director General Shinomiya. Sa kasalukuyang sitwasyon naman ni Kafka, inilagay siya sa isang capsule para gamutin. Nasabi pa sa kanyang sarili na kinamumuhian daw niya ang kanyang sarili sa mga bagay na hindi niya kayang magawa. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na ipaghihiganti daw niya ang pagkamatay ng pusa ni Mina sa isang kaiju. Napatay kasi ang pusa ni Mina nang dahil sa isang kaiju nung mga bata pa sila. At yun na nga, nakapagdesisyon siya na kung magiging kaiju siya sa katawan at isipan, ninanais pa niyang mamatay bilang isang tao. At nang magising si Kafka, nasa isang kwarto na siya at hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Andan din pala si Director General Shinomiya na naghihintay sa kanya na magising. Hindi makapaniwala ni Kafka na binisita siya ni Shinomiya. Biglang nasabi ni Kafka na kung may nangyari daw kay Director Shinomiya, hindi na niya kayang harapin si Kokoro. Biglang napagtanto ni Kafka na buhay pa siya at naitanong niya kung tinanggap na ba daw siya ni Shinomiya bilang isang tao at bilang isang member ng The Defense Force. Ang sabi naman ni Shinomiya kung anuman daw ang nasa loob ng kanyang dibdib ay isang mahinang puso ng tao. Ay malamang na namatay na siya sa kanilang laban. Sasabihan na lamang daw siya kung ano ang desisyon ng council para sa kanya. Prangkang sinabi ni Director General Shinomiya na si Kafka ay isang kaiju. Pagdedesisyonan na lamang daw nila mamaya kung siya ba ay isang malaking banta sa seguridad o hindi. Sa ngayon daw, karamihan ng tao ay sumasalungat na buhayin si Kafka. Ang sinabi naman ni Director General Shinomiya sa council ay isasama nila ang Kaiju No. 8 na lumaban para sa kanila. Hindi daw nila gagawin ang No. 8 na maging isang armas. Siyempre hindi sumang-ayon ng council na gamitin ang No. 8 bilang isang living weapon sa combat. Hindi pa daw nila ito napapatunayan o may nauna, ito daw ay napakadelikado. Pero nakapagdesisyon ng Director General Shinomiya na may chance daw na makontrol ang Kaiju No. 8. Isa daw itong katotohanan sa mga misyon na kanyang mga ginawa kasama ang The 3rd Division ng ilang mga buwan. Hindi din daw maliwanag kung ang armas na gawa ng No. 8 ay makakapag-produce ng mas malakas na kapangyarihan. Pero ang sabi ng isang staff na wala pang nauna na ganito ang sitwasyon. Sabi naman ng Director General, ang presidents ay walang katuturan sa harap ng kanilang country's defense. Ipinaalala naman ni Shinomiya sa kanila na ang mga nangyari na kinasasangkutan ng Kaiju No. 6 10 taon ang nakalilipas. Lagpas daw 200 officers at 3 captains ang namatay sa pangyayaring yun. Kung sakaling aatakihin daw sila ng mga Kaiju na may mga numbers at lumagpas sa kanilang inaakalang estimates, ang kanilang bansa daw ay madali lamang na masisira. Pero kung kaya nilang kontrolin ang pambihirang power ng Kaiju No. 8, marahil daw ay may pag-asa silang makasurvive. Binanggit ni Shinomiya ang buong pangalan ni Kafka at hindi makapaniwala si Kafka sa kanyang mga narinig. Sinabihan siya ni Shinomiya na patunayan ang kanyang kahalagahan kung gusto niya pang mabuhay pa. Napagtanto ni Kafka na bubuhayin pala siya para magamit bilang isang weapon. Ang sabi naman ni Kafka na nakikita pa din daw ang kanyang sarili bilang isang Defense Force officer. Gagawin niya lahat para tanggapin siya ni Director General Shinomiya bilang isang officer ng The Defense Force. Sa kabilang banda naman, habang naglalakad si Mina papalabas ng headquarters, nakatanggap siya ng text at bigla siyang napangiti. Si Kokoro din ay nakatanggap ng text na nagsasabing ipinagpaliban ang disposal ni Kafka Habino ay sobrang saya niya sa magandang balita na natanggap. Pero hindi daw siya pwedeng magsaya. Kailangan din niyang maging mas malakas para mapigilan niya ang No. 8 kung sakaling mawala ng kontrol si Kafka. Nakatanggap rin ng magandang balita ang iba pa niyang mga kasamahan at nasabi pa ni Azuno na isa itong tagumpay para kay Kafka Habino. Nakatanggap din sina Ichikawa at Iharo ng text at syempre sobrang saya nila sa magandang balita. Ipinangako din ni Ichikawa na mas magiging malakas na siya pagbalik ni Kafka. At dito nagtapos ang Season 1 ni Kafka at malaki ang aking pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. Magkita-kita muli tayo sa Season 2.